Dumulog na sa Korte Suprema ang mga malalaking agri-groups para harangin ang implementasyon ng kautusan ng Malacanang na ibaba sa 15% ang taripa sa imported rice. Sa ngayon na hindi pa ipinatutupad ang kautusan ay ramdam na raw ng mga magsasaka ang masamang epekto nito. Si Mark Gonzalez magbabalita. Inaasahan na sa linggong ito ay magiging epektibo na ang Executive Order No. 62 ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ang taripa sa imported rice ay bababa na sa 15% mula sa kasalukuyang 35%. Pero para sa mga malalaking agri-group at asosasyon sa bansa tulad ng SINAG, Federation of Free Farmers, United Broiler Raisers Association at Magsasaka Party List, ilegal ang inilabas na EO ng Pangulo. Hindi raw kasi dumaan sa mga konsultasyon at pagdinig ang naturang kautusan at hindi napakinggan ang magiging epekto nito sa mga magsasaka at local production ng bansa. Kaya apela nila ngayon sa Korte Suprema sa pamamagitan ng paghain ng Petition for Certiorari and Prohibition ay magpalabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO sa lalong madaling panahon para pigilan ang implementasyon ng kautusan. We do not question the delegated power of the President to issue EO insofar as tariff is concerned. But the exercise in the issuance of the Executive Order 62 is illegal, invalid, unconstitutional dahil walang naganap na investigation required mismo ng batas. Hindi ito dinaan sa proper consultation na nasa batas na yung power ng president kailangan dumaan sa proseso na in which yung NEDA hindi present, no? Ayon sa agri-groups, talong-talo ang bansa kapag tuluyan ng ibinaba sa 15% ng taripa sa imported na bigas. Anila pahihinain nito ang koleksyon ng Bureau of Customs pagdating sa taripa at wala namang garantiya na bababa ang presyo ng bigas, lalo na kung tinaasan na ng mga exporter ang presyo ng kanilang produkto. Ngayon pa lang daw ay nagtaas ng presyo ang ilang bansa dahil sa inaasahang malaking aangkatin ng Pilipinas. Kasi dapat ngayon harvest ng Thailand and Vietnam, dapat bumaba na yung presyo. In which nung narinig nila yung pagbaba ng taripa, hindi na nila binaba yung presyo, no? So ibig sabihin, yung presyo ng dagdigan na merkado hindi na bababa. Yun ang nakikita natin. And posibleng tinaas pa kasi ang India nagtaas pa and Pakistan. Yung world trade kasi around 10% lang yan. So any increases on volume, lalo na 1 million metric tons additional na ipoprocure ng ating bansa for this year, kung bumaba yung taripa, siyempre itataas ng yung mga exporting country, na in which ang mangyayari niyan is parang yung tariff cut natin, binigay natin dun sa foreign farmers. Kasi yung tariff na dapat 35%, binaba natin sa 15%, and ang ginawa lang ng exporting country is itataas nila yung presyo, na in which ang nawala is yung mga farmers natin dito sa ating bansa. Ikinakatakot din nila ang pagliit ng local production sakaling mas lumaki pa ang dependence o pag-asa ng bansa sa rice import. Marami daw kasi mga magsasaka ang hindi nagkakaganahan na magtanim ng palay kung wala naman silang kikitain. Sa ngayon daw ay bumagal na ang bentahan ng local rice dahil ang mga trader nag-aabang na sa implementasyon ng EO. Ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nalulugi na ang mga lokal na magsasaka dahil bumaba na sa 17 at 18 pesos ang farm gate price mula sa 23 pesos kada kilo. We expect many farmers will no longer plant rice, especially this coming season. May estimate tayo, Sento, mga as many as 500,000 hectares. 500,000 farmers. Baka hindi na po magtatanim, or if ever magtanim, masyado pong lilitan po nila ang kanilang production. So our food security will be very much at risk. Si Arjel Joseph Kabatbat, chairman ng Magsasaka Party List, nag-aalala naman na dahil sa kalagayan ngayon ng mga magsasaka ay lalaki pa ang suicide rate o magpapakamatay sa kanilang hanay. Ang rice tariffication law, halos ang estimate 70 billion ang nalugi sa mga mahihirap natin magsasaka. Kaya nag-increase ho ang mga suicide rates ng mga magsasaka. Dahil sa nalugi, wala na silang magawa.
So kahit na i-determine natin yan sa PSA, dumami ang mga nagpakamatay. Ngayon, kung babagsak pa ulit lalo ang presyo ng bigas, ng palay, tapos bubuhos na naman ang dami ng imported na bigas, ang kinakatakot natin, baka naman mag-increase na naman ang suicide rates ng mga magsasaka. Kaya hirit ng mga grupo, maling-mali na umaasa ang Marcos administration sa pag-aangkat at tumaya lamang sa importasyon. Yung buong pagkain natin, iniasa mo na sa mga imported. Mali yun. Ano ang plano ng NEDA for the next 5 years, for the next 10 years? Ano ang blueprint nyo? Ang default solution nila ay mag-import. Napakataas ng porsyento ng imported na mga imported rice natin. So paano na yung ating ekonomiya, paano na ang ating mga magsasaka? Hindi po pwede, hindi tama, hindi makatarungan na iasa natin yung tiyan natin, no, sa labas ng bansa. Kailangan maging self-reliant tayo, maging independent. Kailangan, hindi man ngayon, at least in the next 5 years, dapat may malinaw na plano dito. Para sa Diyos Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.